Aquarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to dahil ito ay isang timeless reading. If you are interested in private readings, meron tayong promo ngayon, 25% discount sa tarot reading services pag nag-book kayo ngayong November 2024. So, yung link nasa description at sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. Okay, Aquarius, let's see what's coming to you in the next 7 days. Aquarius. Okay. Babawi kayo sa tulog, Aquarius. Kung kayo ay madalas puyat. Healing from, kung yung iba maaaring nagkaroon kayo ng injury or nagkasakit kayo, so it's time to recover. Ayan. So kumbaga hindi kayo masyado ngayon magkikikilos. Kumbaga hinay-hinay, dahan-dahan because you want to recover. And definitely, magiging mabilis ang iyong recovery. Makakabawi ka kaagad dun sa mga lost time, lost energy, lost resources for some of you. Alam nyo, maaring merong mga tao na nagsuspeculate, lalo na kung matagal ka na nilang hindi nakikita, matagal ka na nilang hindi nakakausap. Parang nagsuspeculate sila na ano kaya nangyari kay Aquarius? Siguro ganito, siguro ganyan. Alam mo yun, na parang merong mga taong nag-gossip around you dahil hindi ka na nakakita, lalo na kung pagdating sa social media, hindi ka na masyado nagpo-post or matagal ka na hindi nag-post sa mga social media mo. Kumbaga parang marami nang nabubuo sa kanilang kwento. Hayaan mo sila. Oo. Kasi parang iba, parang umiiwas kayo ngayon, no? Parang, alam mo yun, parang nagtatago, ganon. Ayaw nyo lang makita ngayon. What is the Four of Swords? You have the Four of Pentacles. Yes, kasi busy kayo. Busy kayo sa paggawa ng pera. Busy kayo sa trabaho, sa career nyo. Siguro marami na kayong natutunan sa mga past experiences nyo na mas makakabuti kung you will work in silence. Diba? Kumbaga tahimik ka lang, tatrabaho ka lang, focus ka lang sa mga goals mo. What is the Knight of Pentacles? Ooh, the Three of Wands. Grabe. This is growth. This is expansion. Alam niyo, yung iba sa inyo parang nagpapagawa ng bahay or meron kayong, you are building something. You can be building a new house or building a career or a business na doon lang kayo nakafocus, tapos ito ay lalong umuunlad. Oo. Kasi marami kayong, kumbaga, malawak yung iyong vision, malaki yung vision ninyo at alam nyo na malaki yung potential nito na maging very successful. And hindi mo to minamadali. Okay? Alam mo yung steps na kailangan mong gawin, yung proseso na kailangan mong pagdaanan, aware ka doon. And you're going through the process. And I feel like you are enjoying it. You have the Sun. Oo, enjoy ka, happy ka. Yung iba sa inyo pwedeng nakabili ng lupa, tapos kayo ay nag-gardening or farming. Oo. What is the Sun? Oh, the Ten of Cups. Happiness. Alam nyo, Aquarius, whatever you are working on right now, kung yung iba sa inyo sa ngayon hindi nyo pa nakikita yung resulta ng pinagpaguran nyo, just hang in there. Kumbaga, kumapit ka lang dyan kasi you will see great results. Okay? You will see fulfillment. You will be happy with your family dahil sa mga achievements mo na to. There's also recognition sa'yo. You will be recognized dahil sa trabaho mo, dahil sa mga accomplishments mo. You also have the Ten of Pentacles. Grabe, sobrang blessings to for you, Aquarius, and you also have the Queen of Pentacles. So, pwedeng meron sa inyo na kung nasa corporate world kayo, maaring you will be promoted or may increase ng sweldo mo,
You will assume a position na kung saan leader ka, no? Merong leadership role for you. What is the Ten of Pentacles? Knight of Cups. Some of you meron ditong marireceive na mana or regalo from your ancestors or parents, grandparents na malaking halaga. You also have the Six of Cups. Some of you merong parang babalik kayo sa hometown ninyo. Oo, yung iba pinauuwi kayo ng inyong parents na, uy, Aquarius, umuwi ka na dito. Ikaw na ang mamahala ng ating asukarela, ng ating mansyon, or ng ating negosyo, ng ating lupain, hacienda. Oo, 'di ba? All that glitters. Ayan, pay attention lang sa mga intentions ng ibang tao sa inyo kasi yung iba pwedeng kaya sila mabait sa inyo kasi meron silang pabor na hihingiin or dahil sa nakikita nila na you are successful. So syempre, 'di ba? Gano'n naman sabi nga kapag matamis nilalanggam. So maaring maraming mga will try to get closer to you. Hindi lahat maganda yung intention. So, pay attention. You have the Jupiter in Gemini in the 3rd house. So, yun nga, Aquarius, mag-ingat kasi meron dito na mabulaklak siyang magsalita, no? Gusto kang i-convince. Pwede rin itong yung tipong lalapit sa'yo kasi nakikita niya na mukhang marami kang pera or alam mo yun, mag-o-offer ng business opportunity, tapos talagang itatry kang i-convince. So, syempre, do your due diligence na pag-aralan mo rin. Wag oo ng oo. Hindi porket kaibigan mo or someone who is close to you, itatry mo na, gagawin mo na, diba? Ayan, negotiate. You have Jupiter in Libra in the 7th house. So, Libra energy yan yung weighing pros and cons, balancing. So, kailangan mo siguro magdesisyon ngayon kung alin ang pipiliin mo. Try to negotiate. Kasi meron talaga dyang lalapit sa'yo dahil successful ka, dahil maganda yung nangyayari sa buhay mo. Ayan, marami ka ngayong goals na maa-achieve. And yung iba sa inyo, isusulat niyo yung mga goals na yan para nakikita nyo kung alin dyan yung mga na-accomplish nyo na. Diba? Yung balance. You need to balance your career and personal life. Honesty and business ethics are important to establish credibility in your work. So, pagbabalanse, pag-aaral, weighing the pros and cons like what I mentioned kanina. So, whatever yung papasukin nyo, investment, business, pag-isipang maigi. And maging mautak. Working smart gets the work done. Focus on the basics to get better solutions. So, try to keep it simple. So, kumbaga, hindi laging parang maniniwala ka kaagad sa ino-offer sa'yo. Lalo na kung it's too good to be true kasi hindi lahat ng kumikinang ginto, okay? So, use your own discernment, Aquarius. Nasa love life, ito na natin. Love life ng mga Aqua. Expectations, romance, and trap. So, yung iba sa inyo, maaring mapunta kayo sa isang connection, relationship na may limitations. Okay? So, pwedeng you love each other, there are feelings, pero parang may limitation sa inyo, may pumipigil sa inyo, or may mga bagay na parang hindi mo nagagawa dahil nasa relasyon ka. Okay? So, spiritual maintenance, be your own caretaker. Yes. So, minsan, diba, gusto natin tayo inaalagaan, pero syempre, ikaw yung responsible for yourself, for your well-being. So, you have to take care of yourself. Hindi naman pwedeng iaasa natin lagi sa ibang tao. And I know that, kasi, minsan, busy na tayo no, sa ibang bagay. But, itong spiritual maintenance, it's not just about your physical self, but your spiritual self as well. Na magkaroon ka ng sarili mong connection to your higher self, to God, kung anong whatever religion that you are following, yung spirituality.
Okay? Have that connection to the creator, to the universe. Okay? Para at least you are still grounded. So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.